you ha sa pagbisita. Alright, in Diane, sabi niya, desktop plot ay diversionary tactic lang. Focus tayo. Focus tayo sa maitim na plano ng Congress sa Chacha. Oh, wag maniwala sa chismis. Okay. Pero bakit ayaw mo sa sa charter change? Bakit? Ako straightforward. I am pro charter change. At ang pinakagusto ko ng paraan po ng charter change itong People's Initiative. Kasi ang dapat pong proseso dito, nakalagay doon kung ano yung mga aamyendahan. Economic provisions. So what are the economic provisions? Tackle everything. That is the mandate given by the people. Taong bayan ng initial na nagdesisyon kung ano yung pababago sa saligang batas. 'Di ba? And then ang Kongreso, i-verify ito ng mga boto sa mga congressional districts, botante ba itong mga to, kaya po kinukuha ang kanilang precinct number para po ma-verify ng COMELEC kung totoo ba yung pirma o pirma-pirmahan lang. Okay? Dapat kapag nagbababa sila sa taong bayan, pinapaliwanag yan. Ano ba ang aamyendahan? Ano ba yung proposal? Dapat ganon. Pag gusto nila, pirma. Pag ayaw nila, pirma. May 100, may 1,000, may 500. Mga kababayan, sa observation po ng inyong abang lingkod, dahil rin po sa inyong mga classmates natin dito, hindi po lahat ng lugar sa buong Pilipinas meron pong pa-100. Meron pong mga dilata o paabote ng alak yata, meron din. Ibig sabihin, wala pong konsuelo di bobo. Hindi po, sabihin natin ito po ay suhol. Sabihin natin ito po ay signature buying. Pero kung pinaliliwanag nila ng maigi sa taong bayan, bago kayo pumirma, ito yung mga problema natin, ito yung nakita namin na solution, magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pag-amyenda ng saligang batas para mag-materialize itong mga lintik na pledges na nakukuha po ni PBBM sa kanyang mga biyahe. Na ang nagrereklamo, mismo hindi sila makapag-invest dahil meron tayong mga economic restrictions na napakabigat para sa kanila, plus ang corruption pa po sa gobyerno, yung tinatawag pang red tape. Di ba? So, pag nalaman ng taong bayan na gano'n at pabor sila, sino bang ayaw ng magandang pagbabago, pipirma yung taong bayan. Kung bigyan sila ng pera, okay lang po yun. Hindi po labag sa batas yan. Pero kung ang purpose naman ito ay yung mga malahayop na klase ng pagpapaliwanag, di ba, na yung pinakita ko sa inyo, na ito ay galing kay congressman, merong pabuya sa atin. Nasa na ba yung video na yan? Hanapin ko nga muna saglit. Ito po naman ay isang criminal na po naman na gawain kung tutuusin. Dahil in the first place, hindi po yun ang proper information campaign or information dissemination style. Diba? Yun po ay fraud. Yan ay misleading sa taong bayan. Hindi ho dapat ganun ang ginagawa nila. Hanapin natin yung video na yan. Nagkaroon ako ng copy niya, na-share ko yan sa inyo eh. Hey, where are you? Nasa na siya? Lo? Oh my God, bakit nawawala? Seth, dito ka lang. Samahan mo si Tinay. Natutulog si Tinay. Baka magising rambulin ako dito. Siya na yun. Yung nagpapaliwanag ng babae na ito ay meron tayong pabuya galing kay congressman. Diba? Yun maling-mali naman po yung ganon. Ngayon, doon po sa mga kongresista na tumututol, and I'm sure alam niyo pong meron, ang pinaka-the best pong gawin dito kung may misleading para makakuha ng pera, makakuha ng pirma, niloloko yung taong bayan, ang dapat po, or the most appropriate na gawin dito, ay magkaroon po ng information drive, ipaliwanag sa mga constituent ang isinusulong na
pagpapapirma. Para saan ito? Ano-ano yung mga gagawing pagbabago? Bakit kailangan pong suportahan ito kahit ng opposition congressman or opposition senator o nung sino mga nasa oposisyon o kumukontra dyan? At hindi niya po ito dapat nasiraan. Kailangan ilatag niya ang kanyang paliwanag ng maayos, ng kanyang paliwanag nila na maayos at patas. Kasi nga po, para magkaroon ng matinong pagdidesisyon ang mga tao. Okay? Yun naman po yung pinaka-purpose noon. Ngayon, nawawala yung video ko, sayang, di may share sa inyo. Wala, nakakainis naman. Pero napanood nyo na rin naman na yan I'm sure Di ba? So, now, I'm talking about Pulong Duterte na meron siya mga tarpaulin na inaayawan niya to at sinisisi niya si Attorney Migs Nograles, si Congresswoman Nograles na nasa Amerika na siyang may pakana o nagsusulong. Well, I would say trabaho po ito ng mga district congressmen. Dapat po si Pulong at lahat ng mga kahit opposition congressmen isulong ito and let the people, let their constituent, diba, perceive the real score, the real story, and then let them decide. Oh, if you want them to know your side, edi sabihin mo. Okay, so yan po yung mangyayari. Ito yung gusto nila. Ako naman personal ko, ayoko. Kasi sabi ng tatay ko, perpekto ang saligang batas. So hindi ko naman pwedeng inigate, kontrahin ang aking tatay. Pero sa inyo, kayo po ang mag-decide, yan po yung kinabukasan nyo. Dapat po ganun, di ba? Oh, ulitin ko lang, ako po, pabor ako sa pagbabago ng ating saligang batas. At kung ano lang ang hiningi nila sa atin sa pagkuha ng initial approval natin, yung pagpapapirma, hanggang dun lang. If they go beyond touching the economic provisions, well, pwede na po siguro sila. At dapat ay dalhin sa Supreme Court and let the Supreme Court declare, di ba, kung anong yung ginagawa nila beyond the economic provisions as null and void. Ibig sabihin, not just null and void, but void ab initio. Wala nang kwenta mula pa sa simula. So, ang may kwenta lang, yung economic provisions to touch. Kasi ito lang po ang merong mandato. Oh. Pero kung yung ibang mga proseso ng pag-aamyenda ng saligang batas, like yung CONCON, CONAS, nako, wala po tayong karapatan na magbigay ng initial na kagustuhan natin. Bakit? Sila-silang ilan lang ang magdidesisyon. Hindi nila kinuha muna ang ating kalooban. Gusto ba natin ito? Sangayon ba tayo sa trip nila? Di ba? Walang ganon. Magdidesisyon tayo pagkatapos nilang magdesisyon kung tinatanggap natin ang nadesisyonan nila. Gumastos na ang gobyerno ng pagkalaki-laki tapos hindi pala natin gusto. Di ba? Yung gusto nila, ginawa nila, hindi rin natin gusto yung mga binago nila. Di ba? So yun po yung pinakamaganda ay ang People's Initiative. And apparently, mga kababayan, para sa mga tuto, let me tell you this. Alam niyo po ba na ito pong constitutional amendments na to, panahon pa po ni Cory Aquino, 1986, 1987 yung constitution niya. 2 years later, nagkaroon po tayo ng Republic Act na ito yung gusto ni Senator Amy Marcos na na i-review yung yung efficiency nito. Ito yung kanyang gustong i-review diyan, Ito. Yan, yung Republic Act 6735 na kung saan ito po yung nagbibigay ng kumbaga parang IRR ng another mode, another na paraan para mabago ang saligang batas na kung saan initially po involved ang taong bayan. Nakuha nyo? Pero sa kanya, gusto niyang i-review. Gusto niyang amyendahan. Ano nakalagay rito? Senate resolution on the adequacy of RA 6735. Diba?
Ay nako, ano 'to, sasabutahiin ang, pagdedesisyon ng taong bayan to determine their fate, 'di ba? Tapos, she's also claiming na alam naman natin na yung constitution na yan, minadali yan at para masiguro na wala ng mga Marcos ang makakabalik. Well, I have read the Philippine Constitution from cover to cover, mula ron sa manipis na version hanggang dun sa makapal na version na may mga paliwanag ng mga sumulat dyan ng mga constitutional framers. Bawat provision merong paliwanag, kaya ganyang kakapal yung libro ng Noliedo. I read that. Wala pong nakalagay sa saligang batas natin na laban ito kay Marcos, kailangan walang Marcos na makakabalik. Hindi na po ito batas pagka ganun. Yan po ay meron tayong isang batas lamang na may mga ganyang klase na laban talaga sa isang pamilya sa kanila. Ito po yung kautusan ni Cory Aquino na bumubuhay sa PCGG, yung puro chicks gabi-gabi. Kaisa-isang batas na nagtataglay mismo ng pangalan ng pamilya Marcos. Pero ang saligang batas po, wala. Bakit po meron tayong restrictions dito? Bakit mahigpit ang ating saligang batas sa ating sa economic provisions? Particularly po kasi ito doon sa mga resources na limitado yung nauubos. Kasi po noong panahon ni Makoy na dinatnan nila, marami pa tayong mga negosyo. Maraming means para kumita ang gobyerno. Pinabayaan lang nila later on. Natapos na yung saligang batas ng 1987, pinabayaan nila and apparently na-schedule ng mga to na unti-unti pong ma-dispose via privatization. Oh. Diba? So ano nangyari? And take note, trivia, ang privatization sa Pilipinas, nagsimula ito panahon pa ni Apo Lakay. O magalit na kayo, pakialam ko. Panahon po ni Apo Lakay, nagpa-privatize siya. Ng ano? Yung mga non-performing assets. Bakit? Kasi nga nakaaway niya ang Amerika. Diba't meron siyang mga loans para sa kanyang mga gigantic na mga projects like the PICC, PGH, Heart Center of Asia, yung Philippine Heart Center sa East Avenue, yung mga malalaking mga projects ng ganyan. Na ang sabi po ng World Bank, IMF, hindi kami naniniwala na kaya mong dalhin, kaya mong gawin yung mga malalaking proyektong yan. Walang pera ng si Makoy. Kaya natatawa ko, sabi ninakaw daw. Nangungutang nga siya, naglo-loan siya eh. Dahil talagang bilyon-bilyon ang budget na kailangan doon sa mga yon. Pinaasa siya noon na pauutangin siya, pero gagamitin lang pala yan, nakokontrolin siya. Anong ginawa po ng IMF? Pinatawan siya ng 11% na interest rate doon sa mga existing na utang, pati ron sa bagong utang. And then later on, after a few months lang, pinatawan naman siya ng, kung nagkakamali, 13% eh. Basta pumalo po ito ng na mahigit 20% ang interest rate. So ginipit nila si Marcos. Tapos yung kanyang mga loans, kinancel. Wala yan, nakapagbuhos ka na ng poste. Dahil sabay-sabay yung ginagawa nyo. Di ba? Alam ka namang matenggay ang mga yan. Ginawa ni Makoy, nagbenta siya ng mga non-performing assets. Kanino? Doon sa mga kaalyado niya na alam niya na kaya nila itong palaguin. At meron naman silang agreement na pwedeng iba-iba ng gobyerno. So, totally different po sa privatization that started during the Aquino time na natapos nung panahon ni Ramos. Ramos' hands were tied. Kumbaga, nasa schedule kasi ng disposal, nandun po sa panahon niya. Kaya po siya nabansagan na privatization boy. Ang mali naman ni Ramos, hindi niya ito ginawa ng paraan para matigil. Ngayon, 1989, naglabas ng RA 6735, isang paraan para may mabago ang ilang mga provisions ng saligang batas natin, ng tinatawag na Cory Constitution. Pero yan po ay dumaan sa plebisito eh. Yung yes or no votes na yan.
Grade 5 na ako noon nung nagkaroon tayo niyan. 1986, 1986 si Cory, 1987 ang Constitution. Ang section ko po noon, Section Marcos. Grade 5 ako noon. Di ba? What a coincidence. Kaya hindi rin po totoo yung claim ni Amy na ginawa yung constitution na yan to prevent them from returning into power. Bakit po ito isang fallacy? Kung totoo po yun, dapat noon pa wala nang Marcos na naging kongresista. Wala nang Marcos na naging governor, naging vice governor. 'Di ba? Wala nang Imelda Marcos na naging congresswoman ng probinsya niya at probinsya ng asawa niya. Wala na dapat Bongbong Marcos na naging kongresista ng Ilocos Norte at naging senador ng Pilipinas. Wala na dapat Bongbong Marcos o sino man sa kanilang mga Marcos ang nakakandidato, nakapag-submit ng kanilang COC. 'Di ba? At wala sanang BBM na naging presidente ngayon. Kung totoo ang sinasabi ni Amy Marcos. 'Di ba? Grabe, paano niya nasisikmura yun na magbigay ng ganyan mga klaseng pananalita? Well, simple lang naman ito. Nina-analyze lang natin to, hindi ako nagtatanong. Base sa mga aksyon, binubuhay niya ang galit ng mga Pilipinong loyalista, ng mga Pilipino na talagang awang-awa sa kanila noong inabot nila sa kamay ng mga dilawan. Binubuhay niya po ang galit na yan. Samantalang kay PBBM, tapos na yan. And in fact, kumpare nila ni PBBM, si Chris Aquino at etong si Noynoy at katropa niya sa barilan. Hindi niya pinipersecute. Bakit? Bagsak na mga Kuwangko. Bagsak na mga Aquino. 'Di ba? Ang pamilya Kuwangko, hati din naman. Ang talagang hostile lang sa kanya through the influence of Ninoy. Itong pamilya lang ni Ninoy. Pero yung iba, kakampi naman nila. 'Di ba? Sa mga Kuwangko. So kaya hindi niya po ito dapat binubuhay pa yung ganyang galit. Sinasabi niya kanina, para mainam sa unit team na sana, walang alitan. Siya bumubuhay rito ng alitan 'Di ba? So ano to, para magalit na naman ng taong bayan. Sasabihin, tangina mo BBM nag-appoint ka na naman ng dilawan. In-appoint mo na naman isang dilawan, si Recto. Nung pa sinabi ng PBBM campaign period pa lang, di sana, di na natin binoto. Di ba nung sabi niya, nung tinanong siya, na sino ba nagtanong noon? Boy Abunda? Tanong sa kanya, pwede ka ba? Mag-a-appoint ka ba? Are you amenable to this? Mag-appoint ka ba ng mga dilawan, mga di nyo kaalyado? Anong sagot ng presidente? Nung kandidato pa siya? Ang sagot po ng kandidatong si PBBM ay ganito lang. Well, kung meron silang kakayanan, another requirements, kakayanan, another requirements, pagmamahal sa bayan, pusong makabayan. Then, why not? Hindi natin sila bigyan ng pagkakataon na makatrabaho natin, makasama nating maglingkod sa taong bayan. Bakit? Hindi lang naman po ang mga Marcos, hindi lang naman po ang Marcos side ang sumisigaw na o ang mga Duterte side na nagsasabing gusto rin nila at kaya nilang maglingkod sa bayan 'Di ba? The Yellows too. Ngayon, kung nakita ni PBBM na higit ang kakayanan ng mga nasa dilawan kumpara doon sa mga Marcos loyalists, kumpara doon sa mga Duterte supporters or allies and friends. Kung piliin niya dilawan, ano ngayon? 'Di ba? Kaya naman pinapuputok na naman nilang kwento, paano to? Si Ma Rojas na. yung mga loko-loko puro sa Twitter, yung mga DDS warriors doon sa Twitter, mga keyboard warriors nila. Yun naman na ang kanilang binabanat ngayon. Ay nako. For Senator Amy Marcos, hindi siya dapat pumapatol sa ganyang klaseng pamumulitika. After election, be a government worker. And that's it. Di ba? Hindi yun. Ang tunog madam, isa ka rin ba sa supporters ng mga DS tab ng kapatid mo? Di ba? Yun na nga po Vengadora. OMG.